Okay, let us sound check. Ano ang tunog natin? Grabe, parang gusto ko kumarera bigla eh. Para maging functional siya, ganyan muna yung setup niya since break-in pa. Parang Pero yung kung mga pang loudest pipe talaga, pwede pa siyang ipa-dial para mas lumakas pa yung tunog niya. Parang yung mga leeg ng mga nagche-checkpoint, hinahanap na kagad ng mga motor na ganito. Yung tune niya ngayon, more on 4 street. Like, hindi kagaya ng iba na pang-ingayan lang po na mga okay. Hello there, Patricia and EJ. Maraming salamat sa oras niyo and welcome to our show, Makinarga. Nakadalaw ako sa inyo 3 years ago at yung inyong anak ay naglalakad na. Yes. Dati wala pang. Dito sa Makinarga, we're really interested sa mga builds ng mga talagang malalakas na motor, mga kinakarga talaga natin. I've been meaning to come back sa shop niyo talaga. So, etong ating build, tell us about it. So, itong build natin, sir, is Raider FI. Thai unit siya, pero JRP ang category niya. The name of this unit is Nika Gracia. Yung Nika is nanggaling dun sa favorite na anime ng may-ari, which is yung sa One Piece. And then yung Gracia, kasi na-disgracia daw siya before. Owner, sir, is si Sir Vince Manuel from Camiling Tarlac. Bali, kami lang po yung handler ni Nika, and then ang builder niya is si Sir Marlon Payton. Ano yung sinabi niya? Ganito gusto kong build, sabi niya. Anong tawag doon? Bali, sir, ano kasi, ang history nito, sabi niya lang, papadala niya para malinis and then masali sa Kings of Kings. Pero, starting nung nakita namin, sabi namin, marami talagang kailangan baguhin sa kanya kung gusto niya manalo. Kasi syempre, sa lahat naman ng show, kailangan dyan yung build mo talagang malinis, pulido, at walang mapupuna dun sa build mo. So, kailangan, ini-start namin siya na paunti-unti buuin. Parang inabot po ito ng mga 5 months bago siya tuluyang nabuo. Parang totally rebuild yun nangyari. Okay. Wow. Back to zero. So, when you say may builder, tapos may handler, kayo yung parang director. Tama ba yung pagkaintindi ko? Kumbaga, parang schemes po ng salita na ideas. Kasi binibuilder, kailangan ko ng ganito. Kami po magpo-provide ng mga pyesa po pwedeng ilagay. Sir, nag-start kami since JRP concept siya. Talagang mga JRP parts lahat. JRP Versacity post is 4,500. JRP handlebar is 2,850. JRP CNC brake master cup is 500. JRP hand grip is 250. JRP CNC extension is 22. JRP CNC outer tube for Raider talaga siya. So, it's 4K po. Kasama na yung inner tube niya. JRP CNC crankcase is 60,000. JRP CNC sprocket chain cover is 1,950. JRP CNC shifter Versace edition is 42. JRP CNC axle cover is 25. JRP CNC chassis, this is 45,000. 45K. JRP swing arm, also 4,300, Versace edition. JRP center stand with side stand is 3,500 ang set. JRP chain is 700. JRP sprocket cover is 11. JRP CNC flange is 25. JRP CNC gas tank, this is limited edition, sir. Makikita nila, meron yan naka-engrave na 2/10, which is limited release, kaya 10,000 po sa SRP. 10 pieces? Yes. 2 out of 10, wow! Yes. Bali, pinilahan namin, sir, to ng 7 to 4 p.m. Talagang tsatsagain mo siyang antayin until i-release siya. Then, JRP flat set, this is 22. JRP CNC caliper, this is 4.5. JRP rim natin, this is 22. JRP CNC floating disc. Ito po yung front and rear niya is 9.5 sa SRP. Pero meron din po yung numbering na limited lang sila. Wow. Ito pinakamasakit, yung JRP rear bracket natin. Bracket pa lang, sir, umaabot na siya ng 2.5 to 3.5 SRP. JRP na rear shock natin with canister to. This is 8.5. DS4 natin, full titanium pipe.
One of one po to kasi naka-elbow siya na titanium. So, this is 60,000. Actually, show used to, sir. Kasi depende po yung price natin dun sa market kung marami pa bang stocks or nagkakaubusan mo. JRP tappet cover. So, ang SRP nito is 4,000. Lahat yan. JRP titanium radiator hose natin. This is 4,500. Bracket natin, this is 2,500 para sa GP spec. And then, etong caliper is also 4,500. JRP bleeder is 1,000 each sa SRP. And then, sa atin naman pong fittings, nag-range siya from 650 to 1. Depende kung anong fittings yung gagamitin. Etong stub naman natin, sir, this is 120mm. Stabilizer bar. Yes. Orig all-in stub siya. So, this is 26,000 ko nakuha kasi reseller lang kami. MSD ignition coil natin is 6,500 sa SRP ko. Orig Ducati switch natin. So, ito nag-range to 30,000 kasama yung module niya po. Kasi para maging functional, kailangan niya ng module. BRD radiator natin. Ito ay 5,500 po sa SRP. Yung CNC block natin is nag-range ng 16,500 to 18,500. RG single throttle body natin. This is 16,500 to 18,500 also. HYB fuel regulator hose natin. 12,500 to 14,500 ang SRP niya. Itong Limera battery natin with charger is 4,500 po ang set. Labor to build talaga nila is 20,000 to 80,000. Depende sa kung ano yung ipapagawa. Grabe. Pinunan nyo na lahat. Everything you Yes, really sir. you guys And changed then, everything. sir, dito naman sa makina namin, bali yung makina namin is pinagawa namin kay Kyodai. Bali kasi, sir, sa pagbibuild, kailangan dyan different ideas at saka yung pagiging expert ng isang tao. Halimbawa, yung builder namin, talagang nagbibuild lang siya. Ngayon sa makina, dadalin mo siya sa talagang expert na gumagawa ng makina. Na kahit panis na yung gas mo, talagang mag-i-start pa rin yung motor mo. Yun yung nagustuhan namin, kaya dinala namin siya kay Kyodai dun sa Valenzuela. Dito naman, nagkabit kami ng CNC managed na block. It's 66mm. And then, RG single throttle body, Okay. 38mm. Okay. Then, fuel regulator, HYB. And then, sa ECU naman namin, nagkabit kami ng NK ECU. Okay. And then, MSD ignition coil natin is slim na po. Para magbigay siya ng power, tsaka yung lakas, dahil nag-load na tayo sa makina. Hindi lang puro So, format, functional yes, talaga at kailangan sir. nagagamit Tsaka, talaga. kumbaga sa one build ng motor, hindi lang one brain ang gagamitin. Mas Kailangan more on, maganda siya, magkakasama mabubuo siya na kukuha po kami ng idea sa mga mas may alam pa po sa amin. Which is good kasi diyan kayo nag-grow eh. Yes, Diyan sir. kayo natututo. Ayos. Tsaka parang more on connection, boss, na talagang nabuo ito, hindi lang dahil sa isang tao, nabuo to dahil sa idea ng lahat Lahat. na tinulungan kami. Tsaka hindi lang to pantambay, nagagamit because of the tires pwede siya i-drag. Yes, sir. Laban. Pwede po Okay. siyang i-city driving or i-drag. Yung mga ibang drag bikes na nakikita ko talagang Ay, yun po yung mga Talagang total loss. total tanggalan na Tanggalan lahat lahat. eh. Yes, Oh, po. pagaangan Ito talaga. naman sir, po is kapag- for, yung build niya is pwede po gamitin pang daily use. Pag sinabi kasi, sir, na street bike concept, hindi ka pwedeng sobrang kargado, hindi ka rin pwedeng sobrang Sobrang lighten. lighten. Kailangan talagang nagagamit mo pa rin siya as pang-healing. Okay. Tama nga naman. Pero andun pa rin yung look na, hindi talo to. Medyo malakas-lakas tong motor na Yes, talo. sir. Yung ganun. Nandun Eh, pa rin hindi yung talaga. puro baklasan din lahat. Yes. Alam niyo ba yung nadagdag na horsepower natin, more or less, from stock? For 150, nag-agree ng 66 more or less na mas mataas na RPM or CC. Bore up ang ginawa natin. Yes, sir. So ano yung pinakamahal na pyesa na nilagay nyo dyan? So, sir, para sa akin, ang pinakamahal is yung CNC crankcase natin. Kasi ang SRP talaga nito is 60,000. Pero since yung may-ari is sa amin nagpapabuild and yung pinagkatiwala niya sa amin tong Raider FI niya, binigyan namin siya ng discount. Okay. That's good. At least may pagka parang sponsorship na galing din sa shop Yes, ninyo. sir. Okay, so ano yung total natin dito damage, SRP? Magkano So, abutin? Sa SRP, sir, aabutin to ng almost 700K. 700,000. Lahat, yes. Holy cow, wow. Including the chassis, sir. Kompleto na lahat. Yes, kompleto na po lahat. That is amazing. Well, now you guys know. Maraming salamat at binigyan nyo kami ng oras para mapakita isa sa mga builds nyo na naman. Patricia and EJ, thank you so much, guys. Thank you, sir, sa